Isipin mo ito. Hindi pa nagsisimula ang bagong NBA season, pero may mga fans nang kailangang maglabas ng mahigit $2,000 para lang makapasok sa isang regular season game. At ang mas nakakagulat, hindi pa NBA Finals, hindi pa Game 7, hindi pa kahit playoff game, opening night pa lang. Pero dahil ito ang unang laro ni LeBron James bilang Philadelphia 76er at dahil kaharap niya ang defending champions na New York Knicks sa Madison Square Garden, biglang naging isa ito sa pinakamainit at pinakamahal na games sa buong NBA calendar. At kung patuloy na tataas ang presyo ng tickets, posible pa itong maging pinakamahal na NBA home opener sa kasaysayan. Pero bakit ganito kamahal ang isang regular season game? Dahil kapag pinagsama mo ang LeBron James, isang defending champion, isang championship celebration, Madison Square Garden, at isang playoff rematch, talagang ibang klase ang event na ito. LeBron James sa Madison Square Garden. Opisyal nang inanunsyo ng NBA ang opening night schedule para sa 2026 to 27 season. At para sa Philadelphia 76ers, hindi sila basta-basta magsisimula sa kanilang sariling arena. Pupunta sila sa Madison Square Garden sa October 20. At doon magsisimula ang bagong chapter ni LeBron James. Unang official game niya bilang Sixer. At kung may isang lugar sa NBA na bagay pagdausan ng debut na ito, mahirap isipin ang mas malaking stage kaysa Madison Square Garden. Ang Garden ay matagal nang tinatawag na basketball's most famous arena. At ngayon, magiging sentro ito ng isang napakalaking storyline. Sa isang side, may bagong mukha ng Philadelphia. Sa kabilang side, may defending champion na Knicks. Pero hindi pa doon nagtatapos ang drama. Dahil bago pa man magsimula ang laro, may championship celebration muna. Championship banner at championship rings. Hindi lang basta opening night ang naghihintay sa fans ng New York. Bago ang tip-off, matatanggap ng Knicks ang kanilang championship rings. At itataas nila ang kanilang unang championship banner mula pa noong 1973. Ibig sabihin, habang nakaupo ang mga fans sa Madison Square Garden, makikita nila ang isang franchise na nagdiriwang ng napakahabang paghihintay para sa isa pang NBA championship. At pagkatapos ng celebration na iyon, papasok sa court si LeBron James, ang player na maaaring maging pinakamalaking bagong attraction ng Philadelphia. Kaya isipin mo ang atmosphere, championship rings, championship banner, Madison Square Garden, defending champions, at isang 41-year-old superstar na magsisimula ng kanyang 24th NBA season sa bagong team. Hindi na ito mukhang ordinaryong opening night. Mukhang event na. Kaya umabot sa mahigit 2,000 ang ticket. Ayon sa ulat ng New York Post, matapos i-anunsyo ang matchup, ang pinakamurang available ticket sa SeatGeek ay nasa 2,219 at may mga seats na umaabot pa sa 3,000 hanggang 4,000 o higit pa. Ngayon, kung tutuusin, absurd talaga ang presyo. Mahigit $2,000 para sa isang regular season basketball game? Para sa maraming fans, siguradong hindi iyon practical. Pero may isang malaking dahilan kung bakit handang magbayad ang ibang tao. Hindi nila binibili ang ordinaryong regular season game. Binibili nila ang pagkakataong masaksihan ang isang moment na maaaring pag-usapan sa loob ng maraming taon. Dahil ito ang unang pagkakataon na makikita si LeBron James na naka-Philadelphia uniform sa isang regular season game. At hindi lang basta home opener ng kalaban. Kaharap niya ang reigning NBA champion. At nasa Madison Square Garden pa. At may unfinished business ang dalawang teams. Mas nagiging interesting ang matchup dahil hindi ito unang pagkikita ng Knicks at Sixers. Noong nakaraang playoffs, nagharap ang dalawang teams sa second round. At hindi naging maganda ang resulta para sa Philadelphia. New York swept the Sixers 4-0. Kaya kapag bumalik ang Philadelphia sa Madison Square Garden, hindi lang ito tungkol kay LeBron. May unfinished business din. Pero ibang-iba na ang lineup ngayon. Dahil sa off-season, nagdagdag ang Sixers ng napakalaking pangalan, LeBron James. At kasama rin niya si Jaylen Brown. Kaya ang team na na-sweep noong nakaraang postseason ay babalik sa parehong arena na may dalawang bagong superstar level pieces. At biglang nagbago ang tanong. Dati ang tanong ay,
Paano makakasabay ang Sixers sa Knicks? Ngayon, maaaring maging kaya na ba nilang talunin ang defending champions? Hindi naman maliit ang lineup ng Knicks. At wag nating kalimutan kung sino ang makakaharap ng Philadelphia. Hindi rebuild team ang New York. Hindi rin rebuilding roster. Ito ang championship team. Nandyan pa rin ang kanilang core na pinangungunahan ni Jalen Brunson. Kasama niya sina Karl Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges at Josh Hart. At syempre, si Brunson ang magiging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa matchup na ito. Siya ang finals MVP ng kanilang championship run. At parehong may dahilan para gustong manalo sa opening night. Pero hindi lang LeBron at Brunson ang stars. Kapag tiningnan mo ang buong Sixers roster, lalo pang nagiging interesting ang matchup. Bukod kay LeBron, nandyan si Joel Embiid, may Tyrese Maxey, may Jaylen Brown, at mayroon ding exciting young talent na si VJ Edgecombe. Kung lahat sila ay healthy at gumagana ng maayos bilang isang unit, ibang usapan na ang Philadelphia. Dahil ang dating Sixers team na nakita nating na-eliminate sa playoffs ay hindi na pareho. May bagong superstar, may bagong expectations. At higit sa lahat, may bagong pressure. Dahil nagbago na ang expectations kay LeBron. Kapag dumating si LeBron James sa isang team, automatikong tumataas ang expectations. Hindi na sapat ang magandang season. Hindi na sapat ang makapasok sa playoffs. At hindi rin sapat ang second round appearance. Kapag si LeBron ang nasa roster, championship ang natural na magiging expectation. Lalo na ngayon na nasa 41 years old na siya. At maaaring isa na ito sa mga huling pagkakataon niya para habulin ang isa pang championship. Ang Philadelphia naman ay matagal nang naghihintay. Ang huli nilang NBA championship ay noong 1983. Kaya para sa Sixers, hindi lang nila kinuha si LeBron para dagdagan ng ratings o ticket sales. Kailangan nilang gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng tunay na championship push. At makikita na agad natin ang epekto sa TV. Ayon sa mga ulat, inaasahang makakatanggap ang Sixers ng maximum na 34 nationally televised games ngayong season. At hindi na mahirap intindihin kung bakit. Kapag nasa roster mo si LeBron James, automatic na may audience. Kahit saan siya maglaro, may mga gustong manood. Sa secondary market, may mga playoff tickets na umabot sa libo-libong dolyar. May reports pa tungkol sa premium celebrity tickets na naibenta sa halagang napakalaki bilang bahagi ng charity auction. Pero syempre, ibang level pa rin ang NBA Finals. Ang opening night ay hindi finals. Pero isipin mo kung ano ang pinagsama-sama rito. Isang defending champion, isang championship ring ceremony, isang bagong banner, isang playoff rematch, at ang debut ng isa sa pinakamalaking stars sa kasaysayan ng NBA. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit parang finals ang presyo ng tickets. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?